nalalapit na pagtatapos sa ikapat na balitaan ng inyong pag-aaral sa mataas na antas. Tayong lahat ay maghandog ng aming sakripisyo at pasalamat sa mga biyayang patuloy na pinagkakaroon ng kong kapal para na sa inyong mga pag-aaral. Kasama ng inyong mga guro, ng inyong mga magulang, tulog natin sa mga kong kapal ang inyong mga pag-aaral. At upang maging karapat dapat tayong gumanap, pagsisira ng pinangating mga kasalanan at mga pagkukulang sa dakilang kapistahan at pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa pagkukuha. Inaamin ko sa at sa iyo mga kapatid na lupa at ng kasal sa isip, salita, sa bawa, na sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasabi ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoong aking Diyos. Kawalan tayo ng kapatid ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at tagumpayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Papuri sa Diyos sa kalikasan.
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan ng lahat. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi nakakapagpawi ng mga kasalanan. Dahil yan, na si Kristo yung nanalo sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi hinihilig. Kaya tinanda ko ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalagda ng mga handog na susunugin at ang mga handog na dahil sa mga kasalanan. Kaya ang aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tutuin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin, sinabi mo niya, hindi mo inilig o kinalagda ng mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito ay nihandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tutuin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog na palitan ng handog
ano ang paghugan niyo. Dahil sinabi sa kanyang Angel, huwag kang matakot na nila, sapagkat kinalulog ka ng kanyang Diyos. Makinig ka, ikaw ay magiging at unang sa lalaki. At siya ang tawag ng Jesus, magiging kakilala siya at tatawagin na lahat ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ang Panginoong Diyos sa trono ng kanyang amang si David. Mag-aari siya sa kapal ni Jacob, magpakailanman, at ang kanyang pag-aari ay hanggan. Paano mangyayari kung may kumilala? Tanong ni Maria. Sumagot ng Angel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo, ang iliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya bakal, ang iparangan ako at nagawang anak ng Diyos. Natatandaan mo yung kapangalan na si Elizabeth. Alam ng lahat na si Jacob. Ngunit nag-iis siya sa kabila ng kanyang kapalataan. At ngayon di kahanin na wala ng kanyang magagalang tao. Sapagkat na hindi mga pangyayari ng Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At pinisan siya ng Angel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. O ngayon ay kabisahan, dakilang kabisahan na pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Yung isang misteryo, yung unang misteryo ng tuwa, nagdarasal na kayo ng Rosario. Yung mga nalasal na nagdarasal sa Rosario, meron tayo tawagin natin ay yung apat na misteryo. Kaya kung sa unang misteryo ay tinatawag natin yung misteryo ng tuwa. Misteryo na kung saan yung unang misteryo ng tuwa ay pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Yung Annunciation. I-announce ang mabuting balita. Announcing the good news. So kaya tayo nagtuturo ng misa sa sapat isang kalasalamat kasi kayo ay dadalhin. Good news. Mabuting balita. Sa natin po tayo ay sa ating Panginoon sa daigdig ko ay tayo ay maging mabuting balita. Hindi masamang balita. Kaya iwasan namin ang maging masamang balita. Alam naman natin na ang kasalanan ay nagtutulong ng masamang balita. Pero ano yung pinakadakilang mabuting balita? Ay walang iba kundi yung pagliligtas ng Diyos. Yung ang Diyos ay naging tao. Unang pagpapahayag na kaganapan ng pagliligtas ng Diyos ay sa katapuhan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang nagligtas sa atin. So, si Jesus na naging tao sa sinapupunan ni Maria na unang ipinahayag ng Angel kay Maria. Ikaw, Maria, ay pag-aalaman ng isang lalaki at natawagin pangalan. Maging ang anak, dalagin mo ang anak ng Diyos. So, bago yung nasa ko natin kamila sa pagdating mo ito, nang dahil ang pagkasahan ng tamang-tamang po sa inyong pagpapos, sa
inyong pag-aaral sa kanya na nawawa ay maging kapatid ninyo kung sa inyong mga anak sa daigdig nito. Hindi na po siguro kayong gagawin sa inyong mga pag-ibahagi ng aming Panginoon araw-araw. Pero hindi na po maging mabuting balita. Ako ay mabuting balita. Sabihin niyo, ako ay mabuting balita. Sa mga huwag kayong maging masamang balita. Maginawa ng ako na paano kayo mabuting balita? Alam natin na yung pinakamabuting balita ay kapatid sa Jesus. The greatest of all good news ay walang iba kundi yung paglilitaw sa Jesus. Una, sa paano matutulungan, matutulakan si Jesus bilang isang mabuting balita. Sabi nga po, yung katubusan ng kasalanan ay nagawa doon sa dalawang papasok na kapagdalit natin sa sulat ng mga Hebreo. Ano sabi? Sa pamamagitan ng sakripisyo at handog ni Jesus. Na kung saan pinagdito natin ngayong kapanahon ng Paresan. Next week, ang simula ng mga araw. Sana po ay kayo ay dumalaw sa mga activities namin sa mga mahalang araw. Nagulad mo naman sa darating na nito, kung para sa kaso, ay para sa gusto, istasyon nila. Pero ito po mahalaga yung ganito sa iba, na pagkahandog ni Jesus na kanyang sarili para sa kalulusan ng tao. Sa kalulusan ng tao. Yung kanyang muling pagpatuloy na siya kalapapan na aming pagpintas ay hindi na naging mapaguluhan na kung saan ay hindi naman siya yung pagsunod niya sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng paghihirap, pagkamatay sa krus. Kaya po, bahagi yun ako sa inyong mga kabukan yung pagkalaan ng inyong pagkatapos niyo na inyong dadalhin sa bubuhay niyo. Masabi niyo na nakakapos niyo na siya ginawa ng inyong paghihirap ng araw, paghihirap ng inyong gawa ng kasalanan, paghihirap na kung sa kahit na maraming ginagawa sa eskwelahan ay nasunod kayo sa inyong mga magulang. Yung paghihirap na hindi kayo magkakaroon ng computer kasi mga araw kayo. Yung paghihirap na nasa television nyo na hindi kayo manonood ng TV kasi bakit may isang kayo bukas. Kaya kailangan nyo magbigay ng panahon sa inyong pag-aaral. Yung sakripisyo sa pakikinig ng inyong guro. Yung sakripisyo nyo na kahit na magulo yung inyong kapatid ay makikinig kayo sa preso. Yan ay kailangan natin. Huwag natin kalimutan. Ihandog natin ang ating mga sakripisyo. Bakit isa natin sa sakripisyo ni Jesus? Huwag natin kalimutan. Kaya po sa loob ng mga pagpapaliw ng isa, meron tayo panahon ng pag-aaral. Nagdaan tayo ng pag-aaral. Isama natin sa sakripisyo ni Jesus. Yung sakripisyo mo, well, mabuti ang gano'n naman na kinakailangan natin ihandog natin kay Jesus. Yung aking sakripisyo. Kamay, kung kayo naman ay dumaan sa bukas ng araw, makapasala ko sa inyong pag-aaral ng high school, ay ihandog ninyo yan sa Diyos. Lahat ay nilalagay sa sakripisyo. Pero, kinakailangan natin isama natin ang aming sakripisyo sa sakripisyo
ihandog natin ang ating sakripisyo kay Jesus. Huwag natin kalimutan na maging makakaibigan ng ating Panginoon. Kasi hindi naman matatapos, no? Sa lahat ng mga Panginoon, sa mga araw, ay ipapasok ng mga araw, may mga sakripisyo ay talaga. Pero isaw natin ihandog ang ating sakripisyo sa sakripisyo ni Jesus. Sakripisyo, ihandog natin ang ating sakripisyo kay Jesus. Ulitin niya po natin, ihandog natin ang ating sakripisyo kay Jesus. Sa mga gawin natin yung personal, ihandog ko ang ating sakripisyo kay Jesus. Pangalawa, bahagi ng ating pag-ios na makita ko natin sa Ebanghelyo yung annunciation o yung pagpapaalam ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos sa Jesus, ang Diyos na naging tao na nagpapasakit para tayo ay iligtas sa daigdig nito, ay yung sinabi niya ng Anghel kay Maria. Ano sabi ng Anghel kay Maria? Huwag kayo matakot. Yun yung sabi ng Anghel kay Maria. Huwag kayo matakot. May hapon na kayo haharapin sa mundo niya. Iba yung ating sila. Maraming iba sa inyo ay babaakin ng pagpagod. Maraming iba ay pagtrabaho na, hindi sa inyo natatayuan. Pero sa lahat kayo kalimutan na kayo ay makapag-aaral. Kahit kayo ay nasa lahat kayo makapagos kayo na susunod na pag-aaral. Kahit ako, hindi siya. So, wag natin nakalimutan. Kahit kayo ay working student. Pero ang mga hinihigay ng Jesus sa atin, at patuloy na hinihigay kay Maria, huwag kayo matakot. Siguro bakit tayo matakot? Kasi may kanya-kanya na takot. May pagtatakot sa English. Then may pagtatakot sa kanilang pag-ibig sa daigdig nito. Maraming ka naman nagtatakot na patuloy na mag-aaral
Pero kung sabi ko, huwag kang matatong huwag kang matatong sapagkat hindi ka mawawala ng Diyos. Huwag kang matatong sa iyong pagkakas sa susunod ng mga hakang ng mga pagkakas sa graduation niyo. Mangiman niya ay makakalaw kayo ng kolehiyo, vocational, kung ano man yung katahanin niyo, huwag kayo matakot. Bakit? Ipagsasandalan kayo ng Diyos. Kasama mo ang Diyos. Ang Diyos ay sumasa. Hindi na kayo magiging sumasa ng Diyos. Sa ating lahat. At maliwanag ko naman ito natin dahil pag tayo ay makapagkaroon ng banal na mundo. Hindi naman sa Espiritu. Hindi sinasabi ko kung mayroon ng malawag na pagkakaroon sa pagkaroon ng Diyos. Ang Diyos ay naroon. Si Jesus ay naroon. Hindi naman sa Espiritu. Pero sa banal na mundo, tinatawag sa Jesus sa Espiritu katawagan ang mundo. Pero kung hindi katawa, huwag kang matakot sapagkat ang Diyos ay sumasa. Huwag kang matakot sapagkat kasama ko si Jesus. Pakiulit na, huwag kang matakot sapagkat kasama ko si Jesus. Yun yung pangalawa. Pangatlo, ay patuloy na ipahayag ko na kung saan ay pinanawag tayo ng mga kapatid na na sa pagpahanap sa dalawin nito ay ipapadala niya ang Espiritu Santo. Ipapadala niya ang Espiritu Santo. Pababa sa iyo ang Espiritu Santo. Yun yung sabi ko ngayon kay Maria. Pababa sa atin ang Espiritu ng Diyos. Magandang wala natin niya yung Ama, Anak, ng Espiritu Santo ng Diyos. Pero paano yung mga isang maniwala ng pag-ios na nawalan natin? Palitan ko yung mga karismatik yung alam ng Ama o Espiritu. Ayaw natin. Kaya napakalaga ko yung nilamin ko ng kabalaan. Hinihingan na tayo yung kabalaan ng Espiritu ng Diyos. Huwag natin kalimutan. Salita ko ng mahal na kalimutan sa ating pag-aaral ng kabalaan sa pagkakaan sa pinigil ko. Huwag niyo kalimutan ang Diyos. Huwag niyo kalimutan magdasal. So samahan tayo ng Diyos. Kahit kung siya nakakalimutan natin siya. Pero, naman po, magiging gawin natin. Naman po, magiging bahagi ng ating pag-ios. Nahihili natin yung pagbabago ng Espiritu ng Diyos. Huwag natin kalimutan ang kanyang pag-ulit ng pangalaga sa atin. Pero, tayo mismo dapat pumili tayo. Panginoon, gawin natin pati. Samahan ang kami. Basta-basta ang kami. Ipagsandayan mo kami sa lahat ng mga pangalaga. Huwag natin kalimutan ang Diyos. Sino may sabi ng mga Diyos? Sabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung paano yung gawa ng gawa? Hindi natin hinihingi ng awa ng Diyos. Kaya, ano sabi niya? The days of God minister for Pastor David Lord. Hindi mo ako sinabi ko, ang hirap ko po. Yung mahalaga ko na, sino ko yung mga lupa? Kaya mahalaga yung mga lupa sa Diyos. Yung iba ay sabi nga sa kanila sa kapal ng mga lupa sa kanila sa kanila ang Diyos. Sino ba yung mga lupa? Yung nakikita ko lang kayo na kanila ang Diyos. Hinahalaga makita natin kanila natin ang Diyos. Huwag tayong maging mayaman. Akala natin hindi
natin ang awa ng Diyos. Huwag natin kalimutan ang awa ng Diyos. Sabihin nyo, ang awa ng Diyos. So, kung ito, no? Ang saliwan ko sa inyo, sa inyong kabataan, yung mga kapatid na inyong pagtapos. Una, ay tayo na hinahang ko pinapakot kung saan, ano yung una? Pinakalagal ko na. Ano pinakalagal ko na yung una? Isama natin ang ating at ialay natin ang ating sakripisyo ay Jesus. Wala kayo na. Pangalawa, ano sabi natin? Huwag tayo sa batas kasama ko ang Diyos. Pangatlo, ay ang awa ng Diyos. Okay, wala na? Tumahimik mo tayo sa sandali. At piliin natin yung pagulong ng pagkabay ng Diyos. Pagkapuso mo sabihin sa atin ng Diyos. Maliban sa mahawakan sa lahat. Piliin natin. Pagkapuso mo sabihin sa atin ng Diyos. Tayo na po. Dahil sa